Welcome back sa panibagong paghihimay natin! Ngayon, may tatalakayin tayong totoong buhay na sitwasyon na puno ng magagandang aral. Alam nyo, sa panahon ngayon, parang ang daling bitawan ng mga relasyon, di ba? Pero may isang partnership na talagang nakakuha ng atensyon ko. Isang pagsasama na nananatiling matibay at tahimik sa kabila ng napakahabang panahon. Pag anibersaryo ng isang presidente at first lady, malamang iniisip nyo, nako, sigurado grandioso yan. Mga state dinners, bonggang gowns, daming bisita. Pero ang totoong nangyari, nakakagulat na sobrang simple at honestly, nakakakilig. Pinili nilang mag-celebrate hindi sa isang grand hall, kundi sa isang lugar na napaka-normal, sa loob ng kusina. Kaya ngayong araw, hihimayin natin ang 33-year marriage ni na Presidente Bongbong Marcos at First Lady Liza Marcos bilang isang solid na blueprint para sa pangmatagalang relasyon. Silipin natin ang 5 bagay na ito, ang kanilang tahimik na milestone, kung paano silang naging magkaibigan muna, yung mga patakaran nila para tumagal, ang pagpapanatili ng sariling pagkakakilanlan at syempre, ang pag-ibig na isinasabuhay araw-araw. Okay, pasok agad tayo sa unang point natin. Isang tahimik na milestone. 33 years! Isipin niyo yun! Napakalaking achievement niyan para sa kahit kaninong mag-asawa, di ba? Lalo na kung ang ginagalawan ninyong mundo ay sobrang maingay, magulo, at napaka-public. Hindi ito yung tipong pa-fairy tale lang. Ito yung totoong relasyon na sinubok talaga ng panahon. Imbes na magkaroon ng isang scripted at bonggang ceremony, nag-celebrate sila sa kusina. Picture niyo to, ang presidente nakatupi ang manggas, naghihiwa ng kamatis, nagiihaw ng paminta, at naghahalo ng sopas kasama yung bunsong anak nila. Pinapakita lang nito na yung tunay na connection talaga nandoon sa mga maliliit at sinadyang bagay na ginagawa nyo ng magkasama. At teka, yung regalo talaga ang cute, ang naging bouquet. Hindi siya yung mga expensive na imported roses. Isang bungkos lang siya ng mga local na bulaklak at gulay na pinili mismo mula sa palengke. Para sa First Lady, sobrang naging makabuluhan to. Kasi nandun yung personal effort, di ba? After 3 decades, hindi na yung presyo o enggrande ng regalo ang nagmamarka, kundi yung totoong atensyon at oras na ibinigay. So, paano nga ba nagsimula ang lahat ng ito? Dito na pumapasok ang ating pangarawang bahagi, magkaibigan bago maging mag-asawa. Kung titingnan natin yung timeline nila, makikita natin na ang foundation talaga nila ay pagiging totoong magkaibigan. Nagkita sila sa isang apartment sa New York back in the late 80s. Wala raw grand moment. Tapos may time na nagkahiwalay sila ng 2 linggo at doon, na-realize na lang ng presidente na gusto ko siyang pakalalan. Kinabit nila yung buhol noong 1993 sa Fiesole, Italy. Sabay bumangon mula sa exile. At pinalaki ang 3 nilang anak, sina Sandro, Simon at Vinny. Pero alam nyo kung ano ang pinaka-relatable at nakakatawang part? Inamin mismo ni First Lady na nung una silang nagkita, hindi daw yun love at first sight. Ang una niyang reaksyon? Gulat. Nakakatuwa, di ba? Pinapakita nito na hindi lahat ng matitibay na relasyon ay nagsisimula sa parang pelikula. Minsan, nagsisimula ito sa realidad, nagiging magkaibigan hanggang sa lumalim ng lumalim. At dahil dyan, pasok na tayo sa pangatlong part kung saan hihimayin talaga natin ang mga rules ng endurance o katatagan. Ayon sa source material natin, may isang crucial na point dito. Yung simpleng pananatili o pagstay lang sa relasyon, hindi pala sapat yun. Ang pangmatagal lang pag-ibig, kailangan mong aktibong piliin yung partner mo araw-araw. Ibig sabihin, hindi lang ito basta obligasyon o pagtitiis, kundi isang araw-araw na desisyon na magpakita at piliin ang isa't isa. At paano nila ginagawa to sa totoong buhay? May ginagamit silang strategy na tinatawag nilang pocket time. Ang ganda ng concept na to, guys. Basically, naglalaan sila ng maliliit na oras, like 5 to 20 minutes sa gitna ng napaka-busy nilang schedule para lang mag-usap at mag-connect. Kahit gaano ka-hectic, pinoprotekta nila yung time na yon. At yung mga maliliit na sandaling ito, yan yung naiipon at nagpapatibay sa kanila. Okay, move on tayo sa pang-4 na bahagi na napakahalaga rin, ang sariling pagkakakilanlan o yung mga independent identities nila. Mapapansin natin, hindi nila binura kung sino sila nung kinasal sila. Si First Lady, nanatiling isang tahimik na puwersa sa kanyang pagiging abogado at academic. Samantalang si Presidente nandun sa magulo at maingay na mundo ng politika. Brilliant, di ba?
Kasi pinapakita lang nito na ang solidong partnership kailangan nagpapalakas kayo sa isa't isa habang pinapanatili kung sino kayo bilang individual. Respeto at suporta ang kailangan at hindi yung kinokontrol nyo o binabago yung pagkatao ng partner nyo. At syempre, sa kahit anong relasyon, normal lang ang hindi pagkakasunduan. Pero pag nangyari yan, napakasimple pero sobrang powerful ng advice ni First Lady. May 4 na steps. Number 1, laging alalahanin na magkakampi kayo. Number 2, huwag hayaang matapos ang araw na may galit o hindi nare-resolve ang issue. Number 3, upuan at pag-usapan nyo yan ng maayos. At number 4, manatiling magkaayon. Ganyan nila naiiwasan na maging malaking lamat ang isang simpleng away. Okay, pumunta na tayo sa atin huling bahagi at tingnan natin kung paano nagiging isang legacy ang lahat ng ito. Ang pag-ibig na isinasabuhay araw-araw. Kahit yung 3 anak nila, nakikita yung kasal ng mga magulang nila bilang isang standard. Hindi naman ibig sabihin na perfect at walang away, pero laging naningibabaw yung pagkakaisa, yung sense of humor, at yung tahimik na katapatan na hindi na kailangan pang laging ipagbandakan para lang mapatunayan. Para sa atin na nanonood at nakikinig, ang lesson dito ay hindi para i-copy-paste yung eksaktong buhay nila. Ang point natin is ma-replicate natin itong magandang pattern sa sarili nating mga relasyon. Pagkakaibigan muna bago ang lahat, walang patid na respeto, effort kahit sa maliliit na bagay, at yung disiplina na laging piliing maging magkakampi. Kung may isang bagay kayong babaunin mula sa paghihimay natin ngayon, ito yun. Ang pag-ibig na nagtatagal ay yung isinasabuhay araw-araw. Yung 33 taon nila, hindi yan nabuo sa mga engranding ballroom, kundi sa mga tahimik na oras sa kusina, sa mga totoong pag-uusap, hindi sa mga malalaking public declarations. Bago tayo magtapos, iiwan ko kayo ng isang tanong na magpapakaisiplain nyo. Pinipili mo ba ng aktibo yung partner mo sa libu-libong pangkaraniwang sandali araw-araw na tunay na mahalaga? At paano mo kaya maa-apply yung concept ng pocket time sa buhay mo ngayon? Maraming salamat sa pagsama sa akin sa paghihimay ito. Hanggang sa muli at sana araw-araw nating piliin ang mga taong mahalaga sa atin.